Hello mga palangga, binibinta po namin ito sa high school canteen. I-share ko po sa inyo ngayon yung aking recipe ng aking donut para nang kayo din ay makagawa at nang para din kayo ay kumita gamit ang recipe na ito. So dito sa ating mixture ay salain ko lang po yung 1 kilo po natin na all-purpose flour, 1/2 teaspoon ng ating baking soda, at 3 tablespoon ng ating baking powder. Sa ating harina ay pwedeng gumamit ng cake flour or third class flour. At maglagay tayo dito ng 1/4 cup ng cocoa powder at 1/2 tablespoon ng food coloring chocolate brown. Ang ginamit ko dito na cocoa powder ay yung Dutch Process, pwedeng gumamit dito ng Bensdorp cocoa powder. At maglagay tayo dito ng 2 in 1/2 cup ng brown sugar, 1 tablespoon ng ating rock salt, at 1 tablespoon ng vanilla, at 3 piraso na large na itlog at 1 in 1/2 cup na tubig. At maglagay tayo dito ng 1 lata na evaporated milk or 410 ml. And then haluin lang po natin ito, tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin ditong unting-unting ilagay yung ating harina. Sa ating mixture na ito mga palangga ay pwede naman kayong gumawa dito ng wala lang flavor, yung plain lang, at pwede ring lagyan nyo ng iba't ibang flavor tulad ng ginawa po natin ngayon na chocolate, pwede ding OB, kayo nang bahala mga palangga. Ayan, kaunting halo lang yan. Pag nakikita po natin na wala na yung mga hulo harina, ay ilagay na po natin dito yung 1 cup na mantika. Pwede dito mga palangga kahit anong brand lang po na mantika yung gagamitin natin dito. Pwedeng palm oil, pwedeng coconut, pwedeng cooking oil, pwedeng golden vista, basta pwede po. Kung ano lang po yung available sa inyong kusina. Ayan mga palangga, madali lang po talaga natin mapapino, mapakinis yung ating mixture. Huwag lang po natin itong i-overmix. Ayan mga palangga, napakakinis po ng ating mixture. At dito ay gagamit lang po ako ng silicone molder. Sa Shopee po natin ito mabili yung ating silicone molder. Ilagay ko na lang doon sa ating comment section yung link ng ating silicone molder. At kailangan mga palangga ay banyahan lang po talaga natin yung ating molder ng mantika. Mantika po yung binanya ko dito. Pwedeng lard shortening, pwedeng margarine. Para po hindi dumikit yung ating mixture sa ating silicone molder. Para madali lang po nating i-unmold. At naglagay lang po ako diyan ng almond slice or sliced almond. At bagong version naman tayo ngayon, imbis yung ating toppings, ilagay po natin sa ibabaw. Doon naman natin ilagay sa ilalim. Kayo mga palangga, depende na sa inyo. Pwedeng dito na sa ibabaw ninyo ilagay ang inyong toppings. Ako kasi ay iba naman eh. Palagi na lang po tayo dito nilagay natin sa ibabaw para maiba naman po. At kung dito natin ito lulutuin sa ating oven, ay kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang sa may preheated 190 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. At dito naman sa ating toppings ay naglagay naman ako dito ng dinurog po na mani. At lulutuin po natin ito sa ating steamer. At kailangan ay kulong-kulo na po yung ating tubig bago po natin ito isalang. At yung tubig ng ating steamer ay nasa 8 cups mga palangga. At i-steam natin ito sa loob ng 20 to 25 minutes sa malakas na apoy ng ating kalan. Yes mga palangga, malakas po na apoy para magandang alsa ng ating donut. Hindi baling bumita kasi babaliktarin lang naman natin yan mamaya. At ito naman yung naluto na natin sa ating electric oven. At nang medyo malamig na medyo mahawakan na po natin ng kaunti na hindi na masyadong mainit, ay dandahanin na po natin itong i-unmold. Ayan po mga palangga. At ito naman yung luto po natin sa ating steamer. Ito pong sabi ko sa inyo, hindi bali na pong bumitak. At least maganda yung alsa ng ating donut kasi babaliktarin lang naman natin. Ganon din mga palangga na medyo malamig na pwede na po nating mahawakan ay i-release na po natin. Dahan-dahanin na po natin itong i-unmold. Dito sa ating recipe ng 1 kilo na all-purpose flour ay nakagawa po tayo ng 36 pieces po at medyo mahal po yung bentahan natin dito kasi po special po ito. Medyo malaki po yung ating costing, malaki po yung ating puhunan dito. Yung ating caramel sauce na nilagay po natin dyan ay optional lang po yan. Depende na po sa inyo kung maglagay kayo. Pero yung ating caramel sauce recipe na ito ay ilagay ko lang po sa ating comment section yung link ng video. Ito na nga pala mga palangga yung loob ng ating donut. Ayan po. Moist po yan ha. At tamang-tama lang po talaga yung tamis nito na hindi nakakauma. Yun, sana may natutunan. Sana nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong inyong lingkod, Kainday June na Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!